Good morning! Another day, another review. Pero this time, hindi tayo magre-review dahil maggagawa tayo ng simpleng tutorial sa routing kung paano i-connect ang ating Behringer wing, whether compact, full size, or the rack mount sa ating mga DO or sa ating PC, sa ating laptop, sa ating Mac. Siyempre, kailangan natin ng ganitong klase ng USB cable para sa mixer papunta sa ating mga computer. So, unang-una, kung gamit mo Windows at first time mong i-connect ang Behringer wing mo, so kailangan mo munang i-download yung Windows na driver. So para ma-detect ni Windows si Behringer wing. Sa Mac kasi automatic na plug and play, madedetect niya na si Behringer wing. So after nun, i-set up nyo yung DO nyo kung ano man niya, Reaper, Pro Tools, Studio One. I-set up nyo sa yung audio setup niya, kailangan si Behringer wing, di ba? So after nun, kunwari maggagawa kayo ng multi-track recording, kung ilang tracks, kunwari 16 tracks, so gawin yung one-on-one yung setup nyo sa DO sa computer nyo. Kunwari, in 1, out 1, in 2, out 2, in 3, out 3. So para individually channel yung control natin sa bawat tracks na ire-record nyo. So after nun, sige, kapag nagawa nyo na yon, na-detect na si wing, na-adjust nyo na or na-set up nyo na yung DO nyo, so papakita ko na sa inyo yung pagkakaalam ko ito kasi sa tagal na kinakalikot ko rin, so doon ko lang din nalaman. Nung una, gumawa pa ako ng isang scene na pang recording lang na tapos iba pa yung pang live. So medyo talaga sa umpisa na nalito rin ako sa routing ni Behringer wing. So ngayon medyo nakalikot ko ng konti. So ito yung natutunan ko kung paano ko ginawa. So share ko lang. Kung may iba yung mas may alam na mas madaling techniques, mas maganda i-comment nyo para din naman sa ano. Kasi marami kasing nag-PM sa akin nung nakakaraang linggo ng paano nga daw i-connect yan. So, ngayon, sinagot ko naman sila isa-isa. Pero ngayon, kanina, kaya naisipan ko nang maggawa ng video, meron na namang ulit nagtanong. So, sabi ko, sige, gagawan ko na ng basic kung paano siya i-connect sa DO at paano paganahin ang virtual playback ng ni-record nyo. So, halika na, ipapakita ko na sa inyo. Let's go! So ayan, nandito tayo ngayon sa screen ng ating Behringer wing compact. Nandito tayo sa setup, general, so punta tayo sa audio. So ayan, ito yung una kong ginagawa. Pero pwedeng siguro huli nyo gawin, pero nakasanayan ko na nung kinakalikot ko, ito yung una kong ginagawa. May makikita tayo ditong main at saka alternate. Actually alternate yan, see? Kapag pinindot ko yung alternate, tingnan nyo, wala namang nagbabago, di ba? Same. So, ise-set up natin si alternate para sa ating USB, para sa ating virtual playback. So, si main, syempre, kapag mag-multi-track recording ka, syempre, naka-main ka naman dapat talaga. So, iraroute lang natin si main papuntang USB. Tapos, itong si alternate, ito naman yung gagamitin natin na alternate kapag ipe-playback na natin lahat ng ni-record natin. So ayan. Makikita nyo, wala 'di ba? So pindutin nyo lang 'to, ayan. So ayan yung lalabas. Ayan. So ito si alternate. Pindutin lang nating lahat 'yan. Ayan, ganyan. Kung makikita nyo dito, habang pumipindot ako, umiilaw isa-isa, 'di ba? Ayan dito sa part na yan, umiilaw lahat ng mga pinipindot ko. Ayan. So ayan, pipindutin ko na lang tong lahat ng channel para kung ganong kadami yung imu-multitrack nyo is
ito yung capacity ng mixer. So, yan. So, after nyan, close natin, check. So, ayan. So, pag pinindot ko ngayon tong alternate, nakita nyo naging orange na. Ibig sabihin, may alternate na tayo. Dito yung main, ito yung alternate. Di ba? So, ayan. Now, pupunta na tayo sa routing. So, andito sa gilid, may button dyan na routing. So, ayan. Dahil ako ay naka Digital Snake through AES50A, so yan yung source group ko, di ba? Diyan mo isasaksak lahat ng mics, instrument for multi-track recording or for live, kahit ano man. So, dahil yan yung source group ko, AES50A. So, ayan. Ayan yung ano. So, mangyayari dyan, dadalhin natin siya kay USB audio. Ayan, yung output group ni USB audio. So, ayan. Punta tayo sa number 1. So, nakalock pa siya. Unlock natin. So, okay na yung plus 1. Ayan, oh, nakailaw na. So, ibig sabihin ng plus 1, every time na maglalagay ako dito, magpa plus 1 siya, automatic na siyang lilipat. So, ayan. Ang nakalagay sa AES ko or sa source natin is, ayan, yung buong drums, kick, snare, hats, ayan, mga gitara, may keyboard at maraming mics. So, ilalagay natin yan sa USB audio, yung output group. Paano? Itapat mo lang yan sa 1, then pindutin mo tong 1 ng kick. So, pupunta siya dyan. So, sunod-sunodin mo lang yan. Yan. Dahil naka plus 1 tayo, mag-automatic, lilipat siya ng plus 1. So, ayan. So, ayan. Ganyan, di ba? So, after nyan, teka, mali yata yung pindot ko. 17. Ano, sige, lahatin na natin. Hanggang 32. Kasi 32 channel lang naman tong Digital Snake ko. Sige, kunwari, puno. Nilahat na natin. So, after nyan, so, ibig sabihin, from your source, papasok na ngayon siya sa USB para makapag multi-track. Diba? So, ayan na yun. So, paano naman pag gusto mo ng pakinggan yung na multi-track mo, di ba? So, meron pa tayo isang routing na gagawin doon. So, from sa source na sa source, ang kukunin natin ngayong source sa USB audio. Ayan. So, ang source group natin ngayon, USB audio. Papupuntahin naman natin siya sa mixer para naman sa virtual playback, di ba? So, paano naman tayo pupunta sa mixer? Pupunta rin tayo dito sa kabila. Punta tayo dito. Okay. Sources. USB audio. Ayan. So, channel. Ayan. Punta ulit tayo sa USB audio. Ito USB audio. Yan yung source group natin. Yan yung ibinato natin kanina. Ngayon, pupunta tayo dito sa ating input. Ito yung channel input natin. So, yung channel input natin, meron tayong main. Yung main natin talaga. So, ayan yun, yung mga main, di ba? Yan. Ngayon, ilalagay natin lahat din yan, itong USB na to, na pumasok sa computer, na ibabalik natin kay mixer para makontrol natin, para sa ating virtual sound check, di ba? So, dito natin siya ilalagay kay alternate. Ayan, dalawa yan. Okay? So, kung makikita nyo si alternate o naka-dim, o sabihin, hindi pa naka-route si USB audio pabalik kay mixer para makontrol naman natin yung playback. So, ayan. Ganun din. I-unlock natin. And then, kagaya niya, isa-isa rin natin siyang ibibigay dyan. Ayan. O, ayan, ha? So, ayan. Isa-isahin mo ulit. So, from USB na ni-record natin, babalik siya kay Behringer Wing para sa playback. So, ayan. So, ayan na. Main, alternate. Main, alternate. So, ngayon, testingin natin kung gagana. So, meron ako ditong
dati pang mga ano, kaso wala akong bukas na speaker ha. Makikita naman natin kung gagana. So, ayan, mag-play lang tayo. So, ayan, nakita mo nagpe-play naman. So, kung makikita nyo dito, nagpe-play si USB, di ba? O, ayan, o. So, isabihin, o, pumasok siya. So, pero, bakit hindi pumapasok dito sa ating mixer? Kasi, punta tayo sa setup. Ayan, naalala nyo to kanina, pupunta ngayon tayo kay alternate. Ayan, pagkapunta natin kay alternate, makikita nyo, ayan, pumasok na si kick, si snare, individually per channel sa ating mga fader or sa ating channel. So, ayan. So, ayan na, o, tingnan mo. Tatanggalin ko ulit, ibabalik ko kay main. So, nawala, di ba? Ibabalik ko kay alternate. So, ayan. So, itong mga to, pumasok dito. So, pwede nyo ngayon siyang pag-practicean itong ni-record nyo na to. Kasi, pwede nyo siyang iselect at EQ-han isa-isa. Kasi, yung recording natin, flat lahat yan. Naka-pause, wala tayong EQ, wala tayong effects. Kumbaga, talagang pwede mo ngayon ditong lagyan isa-isa. I-EQ mo sila isa-isa. Ilagyan mo sila ng effects isa-isa. Kung ano man ang insert, i-compress mo sila kung may kailangan lagyan ng gate. So, magagawa mo ngayon yun dito sa ating Behringer Wing. So, again, sa setup, yun na, main. O, ayan. Kunwari, second set, magre-record ka ulit. O, di ba? Punta ka ulit sa main. Tapos, sa do mo, press, kailangan naka-arm lahat yung kung ano-anong channel yung ire-record mo, di ba? O, and then pag press mo ng record, matik naman yon, makikita mo sa do, magre-record. And then yun nga, kung gusto mo na i-playback, punta ka lang ulit sa alternate and then lalabas na yung playback. So, yun lang muna sa ngayon dahil yun yung medyo maraming naging tanong sa paano ba i-connect yung playback sa do to the mixer at pabalik-balik, ganyan. So, yan. Kung medyo masyado mabilis, i-rewind nyo na lang yung video or balik-balik nyo na lang. So, yun lang muna. Bye!